Okay, so welcome back. Ngayon naman ay discuss natin itong aralin dalawa, lumawak na pananaw ng pagkamamamayan. So kanina doon sa last na diniscuss natin kanina ay ang pagkamamamayan. Ngayon naman sa aralin dalawa ay lumawak na pananaw ng pagkamamamayan. So, alam niyo na tayong mga mamamayan ay bilang mamamayang Pilipino nagtataglay tayo ng mga tungkulin at saka ng mga karapatan. So, napakadami ng karapatan natin. Karapatan mong magmahal kahit sino, basta single, hindi ka pigilan ng batas niyan. O hindi ka ng batas, hindi ka pigilan kung sino ang gusto mong mahalin basta ito ay basta single, walang asawa yung mamahalin mo at pagkakasal mo pwede yan. So, karapatang mabuhay, karapatang mag-aral, karapatan mong maglakbay kahit saan. Kung gugustuhin mo pwede. Maliban na lang kung ikaw ay nakakulong. Bawal talaga maglakbay kapag nakakulong. Marami pa. Alam ninyong napakarami ng tungkulin, alam ninyo yan. At alam niyo kung ano-ano pa yung iba na mga hindi ko nabanggit ng mga karapatan natin. At bawat karapatan ito may tungkulin. Tayo mga Pilipino ay may karapatan, laging kaakibat niyan ay tungkulin. Halimbawa kayo, may karapatan kayo mag-aral. Yan, pero may tungkulin yan. Bilang estudyante, tungkulin nyo na mag-aral ng mabuti. Kami naman na may mga asawa na, karapatan namin mag-asawa, magkapamilya, at itong karapatan na ito ay may kaakibat itong tungkulin na itaguyod naman namin ang aming pamilya. Buhayin naman ang mga anak sa pamamagitan ng mga mararangal na trabaho. So maliwanag yun. Kaya nga ito lumalawak, sa tingnan ninyo yung module ninyo, kaya nga lumawak na pananaw ng pagkamamamayan sapagkat hinimay dito yung ating mga tungkulin bilang mamamayang Pilipino. Sabi ni Yeban 2004, ang responsabling mamamayan daw ay inaasahan na makabayan. Yan. So tayo mga Pilipino, kung tayo ay responsabling mamamayan, dapat tayo makabayan. Ibig sabihin, tayo dapat ay nagmamahal sa ating bayan. Mga simpleng gawain, hindi ka nagatapon ng basura kung saan-saan, pagpapakita yan ng pagmamahal sa bayan. So marami pang iba. Marami pa ng mga simpleng gawain na pwede nating gawin na nagpapakita ng talagang tayo ay makabayan. Nasunod ka sa trapiko, yan. At marami pang iba. Ang responsabling mamamayan din ay may pagmamahal sa kanyang kapwa. So huwag niyong kalimutan yan, hindi ka nananaksak, hindi ka nanununtok ng iyong kapwa. Katulad ng nangyayari sa bayan, pag minsan habulan ang mga kabataan dyan sa bayan, suntukan, bagat nagasuntukan? Hindi naman mga lasing, nagatrip-trip lang sila, habulan, batuhan, suntukan, sakitan. Wala naman tayong itinuro sa school na gayon, na kayo ay magasakitan, na kayo magahabulan, na kayo ay magasampalan doon, magatadyakan kayo, suntukan. Wala naman itinurong school ng ganoon. Laging paggalang sa kapwa. So kung ikaw ay mamamayang Pilipino na responsable, dapat ikaw ay mapagmahal sa iyong kapwa. Sabi ni Yeban din, ang responsabling mamamayan dapat daw may respeto sa karapatang pantao. So sa classroom na lang, napakaingay mo, ay responsableng mamamayang Pilipino ka ba gano'n? Hindi mo ginagalang yung karapatan ng kaklase mo na karapatan niyang manahimik, karapatan niyang mag-aral. So dapat ay hindi ganoon. Respetuhin ang karapatan ng bawat isa. Sabi pa niya, ang mamamayang Pilipino na responsable, dapat daw ito'y may pagpupunyagi sa mga bayani. So tayong lahat, kikilalanin pa natin, lilingunin natin ang mga contributions ng ating mga bayani. Lalo tigit si Dr. Jose Rizal. Kaya napakasarap ng buhay natin ngayon, malaya tayo ngayon. Ito dahil sa mga ginawa ng ating mga bayani na nagbuwis na sila ng buhay para tayo ay para makamit natin itong napakasarap na buhay ngayon na tinatamasa natin. So lingunin lagi yung mga bayani na nag-contribute ng kanilang buhay dito sa ating bansa. Isa pa, dapat daw ay tayo ay disiplina sa sarili, may disiplina sa sarili. Kung tayo ay talagang responsabling mamamayan, dapat tayo may disiplina sa ating sarili. Oras na ng aral, aral tayo. Hindi gala ng gala.
tutulong sa magulang bilang disiplinadong mamamayan. Hindi lang yan paggawa ng mabuti sa labas ng bahay, pagsunod sa trapiko, hindi ka nagatapon ng basura kung saan saan, kundi ang pagiging mabuting mamamayan, ikaw ay disiplinado, o mayroon kang disiplina sa iyong sarili. Ayan, alam mo naman na hating gabi na, malalim na ang gabi, mag-aalala ang magulang, ay balik na sa inyo. Huwag nang gala ng gala. Tumulong sa mga gawaing bahay. Nagpapakita yan ng disiplina sa iyong sarili. Mag-aral ng mabuti, magpapakita ng disiplina sa sarili. Alam mo namang ang mga magulang mo pagod galing sa trabaho, at tumulong ka naman sa gawaing bahay. Magula ka ng karabaw kung lalaki ka. Alam mo naman sa tatay mo galing pagpupras, galing pangisda, maahong pa sa linang para mag-ula ng karabaw. Ikaw na may malaki na, grade 10 ka na, tumulong. Nagkakupras. Ang inyong mga magulang ba ay magbaak manlaan doon kaysa sa maginala ka ng maginala. Tulungan ang nanay, mga babae dyan ha. Tumulong sa nanay. Magluto, mahugas ng pinggan, magwalis, maglinis ng bahay. Tumulong kayo. Nagpapakita ito ng disiplina ninyo sa inyong sarili. At sabi ni Yeban, ang responsableng mamamayan dapat ay kritikal at malikhain ang pag-iisip. Ito yung laging sinasabi ko sa inyo na matagal na tayo ay kinakailangang mag-isip. Hindi dapat tayo sunuran sa ideya ng iba. Kung ano sinabi ng iba, papaniwalaan natin. Lalo na sa social media, laganap ang fake news, laganap ang mga bulaanin. So dapat ay nag-aisip tayo, critical tayo mag-isip. Ito kaya ay tama? Ito ay hindi. Yan, hindi naman masabang magduda. Pinagdududahan mo. Kung sino ang may authority magsalita, doon tayo mas maniniwala. Kunwari may bagyo o pagbalita tungkol sa bagyo, alam nga naman makinig ka lang kung saan-saan. So makikinig ka sa Pag-asa. Tungkol naman sa pag-aaral ninyo, grade 10 o elementary, kinder, ay tungkol naman sa edukasyon ng kinder, ang mga basic education, adi sa DepEd tayo maniniwala. Ay pag college na kayo, adi sa CHED naman kayo maniniwala. So kanya-kanya yung authority. So doon tayo maniniwala sa mga nagsasalita na may authority tungkol sa kalusugan natin. Ay siyempre naman, sa Department of Health tayo maniniwala sa mga doktor kapag tungkol sa ating kalusugan, kasi yan yung kanilang, sila ang may mga authority. Okay, so nakalagay din sa module ninyo, pakitingnan ninyo yung sinabi ng isang abogado na si Alex Lacson. Yan. 12 gawaing maaaring makatulong sa ating bansa bilang mamamayang Pilipino. Sa 12 yan, babanggit lang ako ng kaunti dyan at babasahin nyo na. So ano raw ang mga gawain makakatulong sa ating bansa? Sumunod sa batas trapiko. Yan, malaking bagay yan, lalo na kapag nag-aral na kayo sa syudad. Malapit na kayo mag-aral doon ng college. Pumunta na kayo doon at mag-practice na kayo sumunod sa batas doon. Kung hindi, huli kayo doon. Kahit dito sa atin, dapat talaga kahit saan kang naroon ay talagang susunod ka sa batas bilang mamamayang Pilipino. Itapon ang basura. Yan, itapon ng wasto ang basura. Ihiwalay, iresiklo, pangalagaan. Katulad ng diniscuss na natin dyan, sa solid waste, sana inaintindihan ninyo yun, na ang basura ay tinatapon dapat yan sa basurahan. Ihihiwalay yung nabubulok sa di nabubulok. Ihihiwalay yung nagmahal sa hindi minahal. Ay, hindi, iba yun. So, tungkol sa mga basura, ayusin. Pagpapakita rin yan ng pagmamahal sa bansa. Nagpapakita yan ng disiplina sa sarili. Yang pagtatapon ng basura kung saan-saan. Alam niyo naman ang epekto niyan. Kapag tinapon mo kung saan-saan ang basura, alam mo ang epekto niyan sa kalikasan. Itinapon mo, ikaw ang may gawa. Pag bumaha, ikaw rin ang mapipinsala. So ang magbayad ng buwis. Kapag kayo may trabaho na, magbayad ng buwis. At ilan lamang ito. Ang last 12 yan, babasahin yung iba na hindi ko binanggit. Yung number 12 ay maganda, maging mabuting magulang. Turuan ng pagmamahal sa bayan ang mga anak. Yan, darating ang panahon, malapit na yun, grade 10 na kayo ngayon, graduating na kayo, magiging magulang na rin kayo. Maging mabuting magulang. Pag sinabing mabuting magulang, hindi mo pinapayagan yung mga anak mo magginala ng magginala, magbinisyo ng binisyo kung mabuti kang magulang. Iba yun sa mabait. Ang mabait na magulang, pinapayagan ang kanyang mga anak magginala kung ano ang gustong gawin. Anak ang nasusunod
kapag mabuti kang magulang. So maliit pa lang ha, yung anak ninyo, pag kayo nagkapamilya na, nag-asawa na, maliit pa lang, hindi sila ang masusunod. Simulan na ninyo na hindi sila ang masusunod. Lagi ko nasabi sa inyo, kayo ang masusunod dahil kayo ay mga magulang. Maliban na lang kung nasa tamang edad na siya. So, pag nasa tamang edad na yung bata, kayo ay tagagabay na lang. Kasi kaya na nilang magdesisyon ng kanila para sa kanilang sarili. Alam na nila ang tama at mali. Matured na sila. Sila na siyempre ang magdesisyon para sa kanila. Tayo nakamonitor lang. At nag-suggest lang tayo kung ano ang mas magandang gawin sa tingin natin. Pero sila pa rin ang masusunod. Pero yung mga bata na minor de edad, kinakailangan yan ang talagang strictong paggabay ng magulang. Hindi dapat yung kapag bata pa, yung inyong anak, hindi pa nag-aaral o grade 1, grade 2, tatanungin mo, gusto mong kumain ng gulay? Gusto mo bang kumain ito? Gusto mong ulam ito? Gulay? Ay, ayaw talaga yan. Karamihan sa bata ayaw talaga ng gulay. Gusto niya yung mga matatamis. Ba't mo tatanungin pa? Alam mo ng gulay, talagang dapat kainin ng bata at masustansya yan. Kapag minor de edad pa, hindi dapat sila pinapayagang maghinala. Kontrolado mo dapat bilang magulang. Huwag rin yung kalimutan yan pag naging magulang na kayo. Maging mabuting magulang. Mabuti, hindi dapat iba yun sa mabait. Kapag mabuti ka na magulang, ikaw ay dinidisiplina mo ang inyong mga anak. Hindi ibig sabihin mahal mo ang anak mo, pinapayagan mo na kung saan pumunta. Pinapayagan mo ng magbisyo kahit bata pa. Hindi yun ang pagiging mabuting magulang. Mabait ka. Pero kung mahal mo sila, dapat mabuti. Dapat sa bahay pa lang tuturuan na maging mabuting tao. Tuturuan maging mabuting mamamayan ng Pilipinas ang inyong anak. So sana nagkakaintindihan tayo doon. So darating ang panahon na kayo magsisipag-asawa na rin. Dapat mabuti kayo na magulang. Itinatama yung mali ng mga anak at hindi nyo kinukonsenti ang mga maling gawa ng inyong anak. Pag mali ang gawa, mali. So, paparamdam ninyo yung authority ninyo. Kasi pag hinayaan ninyo yan, bata pa lang na magginala, mag-inom, manigarilyo, hindi nyo na yan makukontrol. So, yun ang ang content, laman ng Aralin 2, lumawak na pananaw ng pagkamamamayan. Yan. So, pinalawak natin yung mga tungkulin, yung mga karapatan natin bilang mamamayang Pilipino ay mas inilapat pa natin sa Aralin 2 doon sa mga pang-araw-araw nating gawain na magpapakita ito ng pagmamahal sa ating bansa. Ang lahat ng ito ay ginagawa natin, disiplina sa sarili, pagmamahal sa kapwa, pagiging makabayan, pagsunod sa batas, pagtapon ng basura, sa tamang basurahan, pagmamahal ng magulang, maging mapagmahal ang magulang, maging mabuting magulang. So lahat ng ito ay nagpapakita. Ang layunin nito ay ang kabutihan ng lahat. Para sa kabutihan ng lahat. Tayo bilang mamamayan na nagtataglay ng karapatan at mga tungkulin, ginagawa natin ang mga tungkulin natin dapat sa kabutihan ng lahat, para sa kabutihan ng lahat. So yun ang pinaka buod na yun pinakakaisipan talaga ng Aralin 2. Ang mga tungkulin, ang mga karapatan natin ay ginagawa natin para sa kabutihan ng lahat. Okay, sana may natutunan kayo, sana ay may maayos ang sagot ninyo sa module na ito sa ating mga gawain. Okay, good luck sa inyong lahat. Thank you so much at laging isa sa isip, isa sa puso ang ating mga pinag-aaralan. So, makikita na talagang may natutunan kayo sa pamamagitan ng inyong mga ginagawa. Hindi yan basta nasa sa isip lang. Dapat yung pinag-aaralan ay hindi lang nasa isip kundi ito dapat ay ating ginagawa. So, sana maging mabuti tayong mamamayang Pilipino ng ating bansa. So God bless, ingat kayo lagi ha. At huwag niyo kalimutang kontakin ako. Makipagkwentuhan sa akin sa mga panahon kayo ay problemado. Yan, kapag hindi kayo makapag-desisyon ng maayos sa inyong sarili, nalilito kayo, pwede niyo kontakin ako, makipag-usap, pumunta rito sa guidance office para makipagkwentuhan sa inyo at makikinig ako sa inyo. Huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya na pumunta rito sa guidance office, lalo na kapag kayo may mga problema, nalilito.
Okay, nalilito kayo, hindi makapag-desisyon ng tama. Punta kayo dito at ako ay bilang guidance ninyo. Nandito ako para makinig sa inyo. At mag-suggest kung ano ang mas mainam na gawin. So manalangin lang. Manalangin kayo lagi. Thank you so much.